Kung makikita nyo dito, your account is about to be locked kapag hindi daw ako nakapagbayad in 25 days sa aking overdue credit limit. Nakikita nyo dito, nag-reminder na si Maya Credit na overdue na tayo. So, nag-cash in ako ng 2,000 pesos at makikita nyo, hindi po siya nag-reflect sa ating Maya wallet. So, dito may dating laman na 4.12 pesos. And then, makikita nyo naman sa transaction ay 2,004.12 yung loan repayment ko. So, nag-auto-deduct na po yan at makikita nyo naman nag-cash in talaga ako. And then, dito nga sa credit at makikita nyo sa outstanding balance, 5,128.43. At dito kasama na po dyan yung penalty na 44 pesos. And then dito sa latest bill naman natin na dapat nating bayaran, sana yung previous loan natin with interest na 5,084.23. And then dito makikita nyo ang dami ko ng late penalty, 6 days overdue na ako kay Maya Credit. So ang ginawa ko dito, sa transaction history, nag-cash in ako and then nag-auto-deduct. And then dito, 0 yung nakalagay sa ating Maya wallet. At sa credit naman, ang makikita nyo sa available credit is 1,415.77. At dito, makikita nyo sa latest bill, andyan po yung babayaran ko na dapat ma-fully paid ko ngayon. At dito yung computation ko. So dito, sa 2004.12, makikita nyo yung 7,132.55 dapat na babayaran ko at credit limit ko na 6,500. So, dapat na interest na mabawas sa pagbayad ko kanina. Pag cash in ko ng 2,000 ay 632.55. Pero ang nabawas lang ay 588.35 kasi hindi pa nasama yung penalty na 44 pesos. At ang available credit sana nito ay 1,371.57. At dito makikita nyo, sa available credit nga natin, hindi nga nabawas yung penalty. So, trinay ko pong mag-transfer to wallet at ito na nga, your account is about to be locked. So, dito gusto ko sanang magpaikot system kay Maya Credit kung okay pa ba sa 6 days na overdue. At ito na nga, hindi pwede. So, your account is about to be locked. So, kailangan daw natin magbayad in 25 days para hindi ma-lock yung account natin sa Maya Credit. Basta i-fully paid lang daw natin yung 5,084.23 at para makapag-transfer to wallet natin. So, dito sa GCash naman, nag-cash in ako ng 5,084.23 at dito nga, makita nyo sa transaction history ni Maya Credit na loan repayment out to 5,084.23. So, nag-auto-deduct siya. And then, dito nga sa wallet natin, makikita nyo, naging 0 balance. Hindi po talaga siya nag-reflect yung kinash in ko na 5,084. Kita nyo sa SC Credit, dito sa baba, 6,500 yung nakalagay na available credit natin. At dito nga sa credit natin, ayan, bumalik na po yung pera natin dito. So, nabawas na yung mga interest, pero sa outstanding balance, ay may babayaran pa tayo na 44.20 pesos. So, dito sa latest bill, makikita nyo naman dyan, naka-zero na, pero ang nabawas lang na interest natin sa loan natin na 7,000 plus, sa 6,500, ang interest nun ay 588.35. And then dito na nga, makikita nyo, i-click natin itong transfer to wallet kung makukuha ba natin to o hindi na. Kasi kung makikita nyo, wala pang padlock dyan. Kung wala pang padlock, pwede pa tayo makapag-transfer. Pero kapag may padlock na, hindi na tayo makakapag-transfer. So, click transfer to wallet. At dito na nga, transfer to wallet. Boom! Pwede na tayo makapag-transfer kahit na may sign kanina na your account is to block. Ayan. And then dito, nag-enter tayo ng 6,500 para malipat sa ating Maya wallet. At dito makikita nyo, source, Maya EC Credit. And then amount to be transferred, 6,500. Service fee nito is 8.99%. So, 584.35. And then document stamp tax 4.01. Ang total credit amount natin na babayaran next month is 7,088.36. At destination naman ay sa Maya wallet natin. So, pagka-confirm natin, you have transferred 6,500 from Maya EC Credit to wallet. And then, continue natin. And then, dito makikita nyo sa Maya wallet natin, 6,500 yung nakalagay dyan. Pero ang gagawin ko dito, itatransfer ko sa aking GCash account. Para may transfer ko siya at makikita nyo sa EC Credit, available credit na lang dyan ay 0. So, dito, i-click ko yung scan dito sa baba para makapag-transfer. Scan a QR code. So, Maya, GCash, QR, PH, InstaPay, yung available po dito. And then dito mag-upload lang ako ng QR code ko at dito na nga GCash account yung napili ko. Enter ko lang po yung amount. So may charge fee na 15 pesos kapag nag-transfer tayo sa ibang bank account. Kapag Maya to Maya naman, wala pong charge fee. And then dito kapag ibang bank account, meron pong charge fee na 15 pesos. So purpose natin dito ay
send money. So, andito na yung account details natin. And then dito, pagka okay na, enter na natin lahat-lahat yan. And then dito na confirm transaction 6,500 at marireceive na lang natin ay 6,485 kasi may transaction fee na 15 pesos. So, transfer now. At dito makaka-receive po tayo ng OTP code na 6-digit number at para ma-verify yung account natin sa pag-transfer ng pera. Kapag okay na, nakapag-enter na kayo ng OTP code, so verify natin. At dito na you're almost there. So, dito na nga ay wait natin na ma-process yung ating transfer na pera at i-click natin tong view receipt. So, makikita nyo na lahat ng information details sa pag-bank transfer natin sa ating GCash account. So, purpose natin ay send money. At dito na nga makikita nyo sa wallet natin ay 0 balance na at sa easy credit natin ay 0 available credit na. So, dito may notification, you have received money and GCash, you have received 6,485 pesos at money transfer from Maya wallet natin. So, na-receive na natin yung pera sa ating GCash account na 6,485 pesos galing sa Maya natin. At dito makikita nyo sa transaction natin sa GCash at pumasok naman agad instant yung 6,485.